Balitang Radyo 5. Ito ang boses ng katotohanan, pinagkakatiwalaan ng bayan. BPRRND by Radyo 5. Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan ng sandigan ng bayan. Ito ang BPRRND 104.5 sa inyong mga radyo. Ngayon, nakikinig sa 104.5 Radyo 5. Ang oras po natin ngayon ay 1:00 ng hapon. Ika-8 ng Nobyembre 2023. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Ako nga pala si John Paul Rabe. Magandang buhay mga kababayan. Ako nga pala si Van Aljon Relio, ang inyong tagapagsalita. At kami ay maghahatid ng mga nagtetrending at mga naiinit na mga issue at balita dito sa Pilipinas na pawang katotohanan lamang. Una sa balita, halaga ng langis tumaas sa world market dahil sa gulong sa Israel. Mga Pilipino na walang trabaho tumalo na sa 2.26 million. Nag-umpisa nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ilang araw mula ang surprise attack ng Palestine militant group na Hamas sa Israel noong October 7. Sino nga ba makaka-epekto ang nabanggit na factors o galaw sa presyo ng mga bilihin sa ibang bansa? Itinuturing ito na sakit sa ulo para sa mga central banks ang nangyayari sa Israel dahil sinisikap nila maging maingat sa pagpapatupad ng mga interest rate hikes upang maiwasan ang mga resesyon. Nag-umpisa nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ilang araw mula ang surprise attack ng Palestine militant group na Hamas sa Israel noong October 7. Ayon naman sa Financial Services Group, nababahala na sila sa supply ng krudo ng mundo. Ngayong sumabay pa ang gulo sa Israel. Isa na dito ang Saudi Arabia, maging ang Russia na ang unang nagsabi na nagbawas sila ng produksyon ng krudo upang may stabilize ang presyo nito sa world market. Ang oras po natin ngayon ay 3:00 ng hapon. Dumarami na ang gumagaling sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ako po si Antonio de la Cruz from Northern Cotabato. Dati po sumakit yung likod ko pero ngayon gumaling na dahil sa Sid Panyawan. Mabibili sa lahat ng drugstores nationwide. Nagbabalik po ang BPRRND, mga kabayan. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan noong Setyembre. Ito ang resulta ng pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, PSA. Inulat ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis, mapa ng bilang ng mga walang trabaho na may edad 15 pataas ay sumipa sa 2.26 million mula sa 2.21 million noong Agosto.